Let's go! Hi guys! What's up? Kamusta? It's me, it's Kulotski TV nga pala once again. At eto na, yung pinaka-abang-abangan nyo at inaabangan ko rin kasi gusto ko na makita yung nasa loob nito eh. Kaya unboxan natin yung Nerf gun na nabili ko sa may SM Manila. Nabili natin na Nerf gun doon sa may SM Manila sa napakamurang halaga pare. Kaya tara na, buksan na natin to. Ano pang hinihintay nyo? Let's go! Tignan na natin. Yeah. Sa kulay pare, ito yung napapansin ko palagi sa Nerf gun talaga eh. Yung navy blue niya is dark and then yung green niya rito is dark. Pagdating dito sa mismong unit, medyo naglalay talaga. Siguro ganun talaga sila eh, no? Pagdating dito sa may green part, yan. Napansin nyo to, yan, dark siya, no? Naturo ko na kanina. Tapos pagdating dito sa mismong unit, nagiging neon color siya, no? Pagdating kasi sa kulay, medyo ano ko, no? Mitikuloso tayo pagdating sa kulay. Gusto ko kasi kung ano yung nakikita ko dito sa mismong back, yun din yung makikita ko dito sa mismong unit. Pero yung mismo unit naman pare, napakaganda. Yan, yung buttstock niya, hindi naman siya na-extend. Nakapix siya, pero napakaganda ng buttstock niya pare. Ayan, nakikita niya, napakalaki. Pwede nyo hawakan dito yan. Pwede nyo siyang hawakan dito pag tapos na kayong gumamit. And then yung grip niya, napaka-comfortable hawakan. Yan, kung mapapansin nyo, yung kamay ko may kalakihan yan. Tapos pag hinawak natin dito, yan, saktong-sakto siya, no? Pagdating naman dito sa kasahan niya pare, meron siyang special lever system. Yan, dito na mismo kinakasa kung napansin nyo. Pag hawak nyo yan, pag kinasa nyo, itong 4 fingers nyo, imumove nyo lang forward. Pagka move forward nyo, sagad nyo sa dulo. And then, ibig sabihin na nakasa na. At pwede nyo na siyang ibalik. Ang problema lang natin dito guys, pagkatagalan, syempre naglalaro kayo ng mga tropa nyo, barilan, parang medyo nakakangawit siya dito sa daliri. Or parang medyo nakakasakit siya, no? Pagtagal kasi, syempre ilang kasa kayo dito. Bawat kasa kasi niya ito lalabas, dalawa guys. Bawat kasa, ano ko sa inyo, kasa natin. Ay hindi, nakakasa na pala. So ayan, pindutin na natin yung trigger. Pag pinindot natin yung trigger, pwedeng dalawang klase yan. Pwede nyo pindutin ng isang bagsakan, pwede nyo pindutin ng ayun, dalawa na magkasunod. Pwede namang sabay, para sabay din lalabas yung bala natin dito, no? So, sa isang kasa pare, dalawang bala yung pwedeng lumabas. Bale, 32 pieces na bala to. Sa 32 pieces, bale 16 times kayong magkakasa, no? Pare, napakasakit sa daliri nun. Medyo may katigasan kasi yung lever system niya. Yan, pag kinasan nyo na ganyan, talagang kailangan nyo ng lakas dito. Siguro, pagdating sa mga bata, ang edad ng pwedeng maglaro nito, medyo may kabigatan din kasi. Siguro pwede ito sa mga, yan, nakalagay na, ayan o. 8 plus. Pero siguro yung 8 years old, mahihirapan pa rin magkasa nito dahil may kabigatan talaga yung pagkasa. And then, pag lagi nyo kasi siyang ikakasa talaga, pag ginagamit nyo, pagkasa nyo, dalawang bala yung lalabas. Ayun, magkasabay, di ba? Diniinan ko kasi. So, 16 times yung gagawin nyo pag naglalaro kayo, plus yung bigat ng gun. Yan, medyo may kabigatan siya. Parang nakakangawit sa braso, and then makakasakit dito sa may daliri nyo. Pero, para sa akin na ako, yan, yung hawak ko na to, para sa akin, siguro ako mga ilang game bago ako mangawit dito. Pero kung yung mga bata ang maglalaro talaga,
medyo mahihirapan talaga sila dito. Wala namang problema kung makakasing laki ko na yung maglalaro. Siguro mga 10 pataas yan. Walang problema doon. Medyo mag-aano nga lang talaga dito yung daliri mo. Baka mangalay or katagalan magpaltos. Pero napakadali naman niyang ikasa dahil nandito na. Hindi nyo na kailangan ganunin. Dito. Yan. Pagdating dito, yan. Dito na oh. Etong extra handle naman yan na to, yan, sabi nga, tulad nga na sabi ko kanina, yan, ito yung mag-flip dito sa barrel natin dito. Pagka-flip niyan, yan, pag naubos na yung bala nun sa kabila, pwede nyo na siyang i-flip. At kung kanan ka or kaliwete ka, walang problema dahil kabilaan, meron yung lock niyan, ayan o, diba? Meron dito sa kabila, meron dito sa kabila. Kaya walang problema kung kanan ka man o kaliwete ka. Mapi-flip nyo pa rin yung barrel niya. O, diba? So, sa aiming naman tayo, pare. Sa aiming, pare, kung shooter ka talaga, shooter ka eh. Matatamaan mo yung target mo. Kasi dito, yan, kung mapapansin nyo, diba, iba-iba yung pwesto. Pababa ng pababa yan. Ang unang bumabala rito, yung nasa taas. Yan. So, syempre, kung shooter ka talaga. Pag hindi ka naman shooter, pare, wala rin naman problema. Ang sinasabi ko lang dito, guys, yan, hindi siya nakapix. No? Yung hindi katulad ng ibang gun na hawak natin dito na Nerf gun, nandito lang yung barrel. So dito yung barrel niya, pare, apakadami. And then ikaw pa yung magtatansya talaga mismo dun sa target. Kung shooter ka, matatamaan mo yung target mo. Kung hindi naman, pag-aralan mong tamaan yung target mo na ganitong klaseng barrel, pare. Iba-iba, no? Parang sa mga kanyon. Ang tawag dito? Natatandaan ko yung gantong style eh. Nakikita ko to sa Voltes 5 eh. Build Falcon para yung mga nito, yung mga missiles nila, no? Para kasing missiles yung style eh, no? So ayan, subukan natin to agad sa labas para malaman na natin yung accuracy niya, kung ako nga ba yung mag-a-adjust or yung baril yung i-adjust natin. So tara, labas na tayo. So ayun yung target natin. So ayan, malalaman natin kung kaya nga ba targetin ng ganito kalayo. Nahihirapan to, guys. Nahihirapan ako dito. 1, 2, 3. Let's go! Yun o. Oh. Isa. Okay. Sabay. Oops. Medyo tatamaan na natin. Oops. Hindi pa rin. Oops. Hindi pa rin. Oops. Layo, pare. Hey! Yun. Hindi na lang. Ang hirap, pare. Hirap targetin. Yun, wala na. So, flip tayo. Flip. So, flip. Let's go. Hey, hirap. Ayun, at least naman ng konti. Pero wala pa rin. Yun, nakachamba. Nakachamba isa. Oops. Yun, tumama yung dun sa itim. Okay. Yun. Alam niyo kinagandahan dito, ang dami niyang bala. Ang hindi naman kinagandahan dito, pag naubos yung bala, pupulutin natin lahat yan isa-isa. Tapos di mo pa alam kung kompleto yung mapupulot mo. Kaya the best tong laruin pag may mga ganyan katulad ng ganyan, may pader. Hindi to ubra pag open area eh. Talagang magsasayang kayo dito ng dart, no? Yung bala ng Nerf gun. Talagang, kunwari open area, bari lang kayo, no? May possibility na mawala yung dart mo, hindi mo makita. Lalo na pag ganito, tapos maraming puno. So, pwede to pang indoor. Pwede naman din pang outdoor. Pero dapat talagang, tanggapin mo na sa sarili mo na pwede kang mawalan ng dart, no? Mahal pa naman ng mga ganyang klaseng bala, no? Pag binili mo sa SM yan, talagang mga nasa 800 din. Pero pag sale, mga na 200. Pero pag sale, mga nasa 200 to 300 lang. Pero pag hindi sale yan, mga 600, 500, pare. Depende sa dami. Yan. So, eto na. It's rate na tayo, pare. Ito na yung gusto ko. Yan. So, kung i-rate natin tong Nerf gun na nabili ko na Flip 32, pare. Itong Flip Shot Nerf 2.0. Ay, Nerf 2.0. Nerf Elite 2.0. Re-rate natin siya sa design. So, yung design niya, overall, ang rate ko sa kanya is 5 star, pare. 5 star. And then, pagdating naman sa accuracy, ayan yung accuracy na, pare. Accuracy 3 star. 3 star tayo sa accuracy. Sorry no sa mga hindi mag-aano sa desisyon ko. 3 star ako dun sa accuracy, pare. Yan. Sa design is 5 star, accuracy 3 star. So ang overall rating natin dito is 4 star, pare. Para sa Nerf Elite natin dito na 2.0, ang kanyang rating para sa akin is 4 star.
Sang-ayon ka ba sa rating ko? Comment nyo dyan sa baba kung sang-ayon ka. At kita-kits na lang tayo next video. Kung nasayahan ka, i-like nyo na rin itong video na to. Malaking tulong yan. At kung gusto nyo pa ng mga video na related sa Nerf gun, bibili ko pa yung ibang Nerf gun doon sa may SM na yun. Gusto ko yung yung bazooka, yung malalaki bala. Bilhin pa natin yun. Tingnan natin kung may mas gaganda pa rito sa nabili ko na Nerf gun Elite 2.0 na 4 stars. Yan, ito yung rate natin sa kanya. 4 star. Yung rate ko sa kanya is 4 star. Yung rate ko sa kanya is 4 star. Ah!